Ayan, good afternoon po. At sa pagre-request ninyo na tayo mag-react, ito, sinerge ko siya ha, Pugong Biyahero. So, mga videos na to, mga recent, wala pa akong napanood. So, para talagang natural yung reaction natin. So, ano to, 10 days ago, Russell at ang kanyang buong pamilya bumahaang ng mga luha. Bakit kaya? Okay. So, let's do this. AC on again after seeing this. This powerful device is disrupting the air conditioner industry. This new... Oo. Tapan ka ulit? Opo. Oo. So, siguro nag-play ito habang tulog ako. So siya si Russell. I remember, ito yung Pugong Biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masa Pilipino. Handang magkala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang Pugong Biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangalan. forward natin. Hindi namimili kahit pa. Kaliligo lang. Tayo, hindi ka tayo. Tayo, kita tayo. Hindi ka tayo. Kape ka tayo. Nangapi ka na? Si ate. Okay lang. Okay, kamusta naman ikaw? Okay lang. Okay ka lang. Okay. Wala na kayong pasok ano? Bakasyon na. Kailan ulit ang pasok nyo? Tanong nga po ngayon ay June lang po. Ha? June lang. June ulit ang pasok nyo? Kailan June? Ay, June o July? Nalito si ate. July po. July. July. So, ano ba yung topic ko? Sap ng kape. Mapapakape na to. Baka mamaya ipopost ko to magtitimpla ng kape. Oo. Ang init ngayon dito. Hindi po ako nakasali ng closing. Bakit? Sila po kasi ang motor ng closing, hindi po tayo nakapunta doon. Sayang naman. Nasira kasi yung... Umuwi ka kasi dito. Tapos nasira ang motor. Hindi ka naka-attend ng closing. Closing ceremony. Ala. Naku, sayang. Nakuha mo yung award mo. Ay, hindi po. Oo. Ano? Pasok na po. Sayang, top 1 pa naman siya. Yung pa naman yung pinunta ko dito. Kukuhanin ko yung ano. Yung joke. Isasabi ko sa kanya. Katulad ng ginawa natin kay Marjorie. Sayang. Ba't ka kasi umuwi pa? Ba't ka umuwi? Wala na po pasok. Oo, okay. Wala na kang celebration. Si Sir Pugong Biyahero naman. Alangan naman na mag-i-stay daw na wala nang pasok. Kailan ang pasokan niyo talaga? July 29? O baka nga po. Okay. Tawag nito. Anong year ka na pagpasok? Anong grade? Grade 8 po. Grade 8, second year high school. Nagpaalam, ano sabi ni tatay sa'yo? Kasi sabi niya sa akin ng nakaraan, ayaw niya na doon mag-aral kasi nahihirapan siya. Ayaw ko na po doon mag-aral. Bakit? Minsan lang po. Ay, tayo ng boy bawang. Ayaw ko na. Minsan lang yung teacher. Opo. Alam mo wala? Opo. Kasi nga mundo kasi.
minsan nasisira yung mga daanan nila. Tapos hindi makapasok. Opo. Kaya nagkukulang yung kaalaman nila. Saan mo gusto mag-aral? Ilaman. Gusto mo kay Lamaylin? Pwede ka naman dun sa amin. Saan po? Doon sa San Pedro. Ay, May sponsor naman to si Tita, si Tita JB. Pwede ka doon mag-aral sa amin. Ang tanong nga, kung papayagan ka ng tatay, ngayon na po. tawagin ang tatay. Apa? Apa. Apa. Pumayag. Ano ka tayo? Ba't parang pumayag si tatay? Ba't pumayag ka? Umipit mo dito. Busy magtrabaho. Lumayat ka tayo. Ha? Bakit pumayag si tatay? Busy daw po sa trabaho. Busy sa trabaho. Napabayaan ang sarili. Napayat na siya. Huwag masyado magpaka-busy tayo. Okay, tayo. Isaya mo na lang, Russell, ha? O lingwahe nyo. Opo. Payag ka na tayo sa Manila siya mag-aral? Magsukat diya at Manila Bistila. Ay! Dapat kasi nilagay ko muna yung premium para walang tayo. Paano ko to i-edit later on? Ay, hindi pala siya. Ano pala siya? Kasali pala siya sa Yeah, very very need yan sa Pilipinas. Kinagat ako ng maraming bee kanina, gumagawa ko sa garden. Before bed, balances blood sugar levels and reverses type 2. Thousands of people Payag naman daw. Jadi maksud tabung sama ekstra. Maniki. Oh my god, tak makadalik-dalik ke usul. Na-friend ko mas ma. Musim gabi itu Anda. Saan ba ito? Yung card, hindi namin napuntahan dahil yun na. Sabi ng tatay. Sa Maniki pa daw po ang teacher. Pwede mo yun. Pwede mo Pwede kayo masarong ba? Kaganda ng kilay nila. Para silang para silang nagpa-micro shade. Sila, alis na po kami. Isasama na po natin siya sa Maynila para doon na rin po siya makapag-aral. So, magpaalam ka na sa nanay. Halika na, ate. Asan si kuya? Apa? Asan si kuya? Kuya! Halika na. Alis na si Russell, ha? Babalik naman. Bisaya na lang. Istorya mo na lang, ha? Okay, harap ka dito. Alis na kami. Uuwi siya dito kada bakasyon. Gaganda ng kilay kasi yung nanay. Ang ganda ng kilay, oh. Bakasyon. Basta po siya ay safe sa amin, no? Nadadali namin sa Maynila para doon makapag-aral. So, mas okay na nadali natin siya doon kasi maraming nanliligaw daw dito. Maraming gustong magpa-arrange marriage. Kaya dalhin na lang natin doon para makatapos siya ng pag-aaral. Oo nga. Okay na po? Okay. Sige. Magpaalam na. Magbabay na. Nasaan yung kapatid mo isa?
O, babay na. O, hug mo na si ate. Aww. O, hug na kay tatay. It's okay, nanay, para sa kanyang kinabukasan. Ito yung pinakamahirap na sandali ng kanilang buhay. Na ang isang anak ay lalayo para sa kanyang kinabukasan. At pinakamahirap para sa isang anak na mawalay sa kanyang pamilya para lamang matupad ang kanyang mga pangarap. Oh, those are the grandparents. What's in her lips? Meron siyang nunal sa lips? Mukhang cancerous yung nunal niya sa lips. Babay, Dad. That's tough. Kasi nga, hindi dapat naghihiwalay ang mga pamilya, lalo hindi pa naman kolehiyo, no? Dapat government kasi nagpapatayo ng mga school. Dapat ibalik ng mga ninakaw ng mga magnanakaw ng mga politician para magpagawa ng mga nice school. Para hindi nagkakalayo ang mga family. Boarding house dun sa Kapatagan. Kung mag-aral mabuti. Para sa future mo, girl. Ganun talaga pag umaalis. Naalala ko sila Mylene, ganyan din. Okay lang yun, babalik naman po siya dito. Ha? Importante makapag-aral siya ng maayos. No? Okay? Wala saan si nanay? Alis na po kami. Naku po, ito yung pinakamabigat. Ito yung pinakamahirap na desisyon sa buhay. Iwanan niya ang masarap na hangin. Papuntang Maynila na punong-puno ng pollution. Para lang makapag-aral. Huwag kayo mag-alala. Kami nang bahala dito. Alis na kami. Okay na po. Kayo kumain na kayo, ha? Salamat po. Ate. Okay, so let's go. Naalis na po kami. Ayan, mahirap talaga ito. Ito yung moment na pinakamahirap sa isang pamilya. Yung paglisan ng kanilang anak o hindi mo paglayo para makapag-aral. Ano? Kaya ha? Sige po kuya. Sige, let's go. Oh, si tatay. Bisi-bisihan. Para lang Ayaw nilang makita yung pag-alis ni Russell. Bakasyon. Dugay-dugay pag Mag-aral kang mabuti, ha? Ikaw na lang mag-isa doon sa Kapatagan, ha? Ay naman si ate. Video call tayo. Pinsan mo? Hindi ako. Yung pinsan niya. What's your credit card debt balance? If it's $10,000 or more, here are 3 easy... Ang babaw pa naman ng luha ko sa mga. kung ba't kaligpit ko ito kayo.
Amay na kay amay. Yan na. Pinaiyak. Ano pa na? Ganun ta? Dalhin po ba to? Sa'yo na yan. Abigay mo na lang to dito sa best friend mo. Bigay mo sa kanya. Para may remembrance ka sa kanya. O, halika na. Bye-bye po. Sige po, alis na po kami. Salamat. Sige po, kuya. Thank you po. Kunin ko yung bag. Si Kami. Si. At siya, nag-iyak na yung bata. Di ko pa. Di ka. Bye-bye. Ha. Bukas pa yun. Bye po. Akin na Russell, mabigat. But wow, like they're in the middle of mountains. Whoa. Oh. Tama sis. Parang yung setting nila is parang yung mga time na nung bata pa ako, parang yung mga late 70s, early 80s. Ganyan pa yun noon sa amin. But not in the mountain. Oh, man, this is so tough. To think na ang ano na yung 2024 na, tapos kailangan pa nilang magpakalayo-layo para lang makapag-aaral ng ano, para sa kanilang kinabukasan. Like, I mean, papilit na siyang iwanan yung ganyan na napaka tahimik, napakatahimik na lugar na sila lang, very close family ties, yung safety, and then dahil sa kakulangan ng ating gobyerno na makapagpatayo ng mga paaralan na magiging maayos ang mga estudyante sa mga liblib na lugar. Mapipilitang nagkakalayo ang pamilya. Oh well, Russell, para sa future mo, iwanan mo yung
Yes, gubat yan, pero magandang klase ng gubat. Kahoy, katahimikan, magandang hangin or malinis na hangin, mga fresh na mga gulay. And then, pupunta ka sa ibang klase ng gubat, usok, pollution, hindi safe. Yes, available lang mga fast food, which is not healthy for the health, para lang makapag-aral ka. Minsan, we have to choose. Kailangan mamili tayo ng between two lesser evil, ang tinatawag nila yun eh. For the future of her family, kinakailangan niyang iwanan ang napaka aliwalas, napakatahimik, napaka-fresh, clean environment na to para lang makapag-aral. Buti na lang may mga sponsors. Salamat sa mga sponsors. Salamat kay Pugong Biyahero na really nakita ko like in the past na pinapanood ko yung mga videos, like yung hirap ng Pugong Biyahero team na maglakbay, pumunta sa mga like these places. Really, I salute you guys. I salute you, Pugong Biyahero and team. Amay, anak ko, amay. Oh. Kaya pang makauli. Mawa pa may like. What's in their lips? I saw another lady like that. Is that a cultural thing? Oh, she has something in her mouth. Okay. Akala ko nunal. Babay ka na. Like they're really at the top of the mountain. Dad! Saan natin si Dato? Wow. Masakit man para sa akin na iwanan ang aking pamilya, ang mga taong mahal ko, ang lugar na kasanayan ko, ang lugar kung saan ako lumaki. Subalit kailangan ko itong gawin para sa aking pamilya, para sa aking kinabukasan at mga pangarap ko para sa kanila.
Maraming salamat po kay Sir Paul at kay Tita JB na nagbukas ng kanilang pintuan upang ako ay makapag-aral. Pangako ko po na pagbubutihin ko ang aking pag-aaral. You know, saludo ako, no, kay Sir Paul sa pag-take ng responsibility na kunin ang mga bata or tulungan ng mga bata at kunin sila from their safe environment, no? And bring them to Manila. Kasi sa Manila, it's a very dangerous place. We know that. Hold-upan, patayan, accidents because it's too crowded. And Sir Paul took upon himself to take the responsibility para dalhin ang mga batang ito para makapag-aral sila at magkaroon ng magandang buhay. Para bang kung ako, parang hindi ko kaya na parang ako nahihirapan ako kung sa kanya ako magde-decide. Ayun nga sabi ko, you have to choose between two lesser evil. At the end of the day, I will say like, pwede ko bang, will I be able to protect ang batang ito na habang siya ay nasa Manila, na pwede ko bang maipangako sa kanyang pamilya na magiging safe siya. Parang nahirapan ako, pero at the end of the day, syempre pumayag ang parents, pumayag ang bata. At yun nga, we have to choose between two lesser evil. At the end of the day, isusugal para lang sa mabuting, mas magandang kinabukasan. Kaya talagang yung lakas ng loob ni Sir Paul na gawin ang mga bagay na to it's really a very very commendable. Talagang nakakamangha. Well, sana maging successful lahat ng endeavor ni Sir Paul at ang mga pag-aaralin niya. Alam kong deserving tong mga batang ito na pinipili niya para pag-aralin sa Manila. So, ang bigat sa dibdib. Ay nako, ayan. Hindi ako makapag-react kasi ang bigat sa dibdib itong mga ganitong klaseng eksena na paghihiwalay ng pamilya para lang sa mabuting kinabukasan ng mga anak. Para bang, for example din, yung parents mag-abroad, iiwanan ng mga anak para sa brighter future ng mga anak para makapag-aral sila. Parang ganun. So, comment down below kung anong episode ang gusto nyong mag-react ako o kaya i-comment nyo or together with the link kung anong episode ang gusto nyong panoorin ko. Para gusto ko talaga yung natural reaction ko. Kaya kung anong sasabihin nyo, isi-search ko yan and then papanoorin ko at the same time, naka-video na rin tayo para like, yung natural reaction. So once again, saludo ako sa iyo, Sir Paul. Ang galing-galing mo. Wala kang katulad. Maraming salamat po.